Pinirmahan ko na ang mga papeles, lahat ng mga ito, ang huling piraso ng dokumento na nag-aalis sa pangalan ng aking nag-iisang anak at ng kanyang asawa sa lahat ng aking mamanahin. Ang bahay sa Alabang, ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan ko siya tinuruang magbisikleta, wala na sa kanya. Ang mga natitirang ipon mula sa kumpanyang pinaghirapan ko ng 30 taon, ang Aurora, inilaanaspi ko para sana sa kanyang kinabukasan, ang sa kinabukasan ng kanyang mga magiging anak. Tinanggal ko na rin ang tiwala, ang pagmamahal, ang lahat ng alaala ng isang ama para sa kanyang anak. Sinubukan kong burahin lahat sa isang pirma lang. 120 milyong piso. Iyon ang halaga ng buhay ko para sa kanila. Iyon ang presyo na handa nilang ibayad para lang ako mawala. Marahil, nagtatanong kayo, anong klasing ama ang gagawa nito sa kanyang sariling anak? Paano mo matatalikuran ang sarili mong dugo? Sa totoo lang, iyan din ang tanong na bumabagabag sa akin gabi-gabi. Pero bago ninyo ako husgahan, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang dahilan, ang kwento sa likod ng lahat. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na umaga ng Sabado. Ang bahay ko sa Alabang ay payapa. Alam niyo ba yung klase ng katahimikan na dala ng masyadong mahabang panahon ng pag-iisa? Ganoon. Sa labas, may manipis na hamog sa daanan. Sa loob, nagtitimpla ako ng kape, nagbabasa ng balita sa aking tablet. At ang pinakakomplikadong plano ko sa araw na yon ay ang pumunta sa hardware store. Simple lang, payapa. Pero biglang tumawag ang telepono, 10:30 ng umaga. Hindi naman kakaibang oras para sa isang tawag, pero may kung anong kaba ang dala ng tunog nito. Matalas, apurado. Sinagot ko agad. Dad, ang boses ng manugang kong si Isabela. Nanginginig, basag sa pagiyak. Agad kumabog ang dibdib ko. Bel, anong nangyari? Nasaan si Marco? Halos hindi niya masabi ang mga salita. Dad, si Marco po, humahagulgol na siya. Nagkaroon po ng aksidente sa sasakyan. Nasa Asian Hospital po siya sa Alabang. Sabi po nila, critical ang lagay niya. Kailangan niyo na pong pumunta ngayon, Dad. Parang umikot ang buong kwarto. Nabitawan ko ang tasa ng kape sa mesa at kumalat ang mainit na likido sa marmol. Ano? Paano nangyari? Hindi ko po alam. Lalo siyang umiyak. Pauwi na po kami galing almusal tapos may ibang sasakyan. Hindi ko na po alam, Dad. Wala po siyang malay. Tinitingnan na po siya ng mga doktor. Hindi raw po nila sigurado kung makakaligtas siya ngayong araw. Nanikip ang dibdib ko. Sa edad kong 62, hindi pa rin natututo ang puso kong harapin ang takot. Si Marco, ang aking anak, ang nag-iisa kong anak. Hindi ko mapigilang bumalik sa alaala nung siya'y 16 anyos. Nanginginig ang mga kamay sa manibela ng luma kong Toyota, ang unang beses niyang magmaneho. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabi, Anak, tiwala ako sa iyo. Ngumiti siya, takot na takot pero matapang. Ngayon nakahiga siya sa isang kama sa ospital. 3 oras ang layo mula sa akin. Baka hindi na humihinga. Baka, bilisan niyo po, Dad. Please po. At naputol ang linya. Hindi na ako nag-isip. Kumilos na lang ako. Umakyat ako sa kwarto. Kinuha ko ang backpack na nakapatong sa silya sa tabi ng bintana. Sigurado akong si Isabela ang naghanda nito para sa akin kahapon nang dumaan sila ni Marco. May nabanggit siya na magbabakasyon daw kaming lahat. Kay bait na manugang, naisip ko pa. Hindi ko na tiningnan kung ano ang laman. Naghagis lang ako ng isang pamalit na damit, medyas at charger ng telepono. Ramdam kong mas mabigat ang bag kaysa sa dati. Pero binaliwala ko, wala ng oras, bumaba ako. Kinuha ang susi, wallet, jacket. Sa garahe, naghihintay ang aking Lexus. Itinapon ko ang backpack sa upuan sa tabi ko, pumasok sa driver's seat at pinaandar ang makina. Hindi ko na ito pinainit. Umatras ako agad at humarurot sa kalye. 3 oras papuntang Alabang, 3 oras na akala ko'y para iligtas ang buhay ng aking anak. Pero nagkakamali ako, hindi nila alam na ang pagmamahal ng isang ama, ang bulag na pagtitiwala ay may hangganan. Hindi nila alam na ang tawag na iyon, ang tawag na dapat sana'y tatapos sa buhay ko, ay simula pa lamang pala ng kanilang pagbagsak. Hindi ito kwento ng paghihiganti.
Ito ay kwento ng pagbibigay ng katarungan, ang katarungan para sa isang ama na minahal sila ng buong buo at sinuklian lamang ng isang kasuklam-suklam na pagtataksil. Isang pagtataksil na nagkakahalaga ng 100 at 20 milyong piso. Walang utang na loob. Iyan ang tamang salita, walang-wala. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento kung paano ko natuklasan ang kanilang masamang balak at kung paano ko sila hinayaang mahulog sa sarili nilang bitag, kung maaari po, mag-subscribe na kayo sa channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kabanata. At i-comment nyo naman po sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinakikinggan. Nais kong malaman kung saan umaabot ang aking kwento. Salamat po. At ngayon, ipagpatuloy natin. Ang bawat kilometro na tinatahak ng aking Lexus sa kahabaan ng South Luzon Expressway ay parang isang suntok sa aking dibdib. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa malamig na aspalto ay isang dasal na sana, maabutan ko pa siyang buhay. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buto sa aking mga daliri ay halos pumuti na sa higpit ng pagkakahawak. Sa labas, mabilis na dumadaan ang mga puno at mga gusali, mga larawang malabo at walang kahulugan sa aking mga mata. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang mukha ni Marco, ang aking anak. Ang boses ni Isabela na puno ng takot ay paulit-ulit na tumutunog sa aking tainga. Critical po ang lagay niya. Hindi raw po nila sigurado kung makakaligtas siya. Hindi. Pilit kong iwinawaksi ang mga masasamang isipin. Si Marco ay malakas, isang matipunong lalaki na minana ang lakas ng kanyang yumaong ina. Hindi siya basta-basta susuko. Kailangan niya lang malaman na parating na ako. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Anak, kumapit ka lang, bulong ko sa hangin na parabang maririnig niya ako mula sa aking sasakyan. Parating na si Daddy. Huwag kang bibitaw. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Pinigilan ko ito. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa bilis na 120 kilometro bawat oras, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang parehong kalsadang ito, noong siya ay 16 anyos. Lulan kami ng lumakong Toyota at nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela sa unang pagkakataon. Naalala ko pa ang amoy ng takot at pananabik sa loob ng sasakyan. Tiningnan niya ako noon, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung kaya niya ba. Ngumiti ako at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Anak, tiwala ako sa iyo. Dahan-dahan lang. At sa mga salitang iyon, nakita ko kung paano nawala ang kanyang kaba at napalitan ng determinasyon. Ang kangiti niya noong matagumpay naming natapos ang aming unang biyahe. Iyon ang nangiting nakatatak sa aking puso, ipinagmalaki ko siya. Sobra, mula noon hanggang ngayon. Ngayon ang parehong anak na iyon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang ospital. At ako ay nagmamaneho sa parehong kalsada, hindi para turuan siya, kundi para sagipin siya. Diyos ko, napakabilis ng panahon, parang kahapon lang. Pero habang lumalalim ang aking pag-iisip, may nagsimula akong maramdaman na kakaiba. Isang bagay na hindi tama. Hindi sa aking puso, kundi sa mismong sasakyan. May bahagyang panginginig, isang ugong na hindi karaniwan. Galing ito sa ilalim, umaakyat sa manibela at nanginginig sa aking mga kamay. Pinaliwala ko ito sa una, baka dahil lang sa bilis ng takbo. O baka kailangan lang i-align ang mga gulong. Maraming posibleng dahilan. Pero habang tumatagal, ang pakiramdam ay hindi nawawala. Sa katunayan, parang lalo itong lumalakas. At kasabay nito, ang pakiramdam na mas mabigat ang sasakyan. Tila may dala akong isang bagay na hindi ko nakikita, isang pabigat na humihila sa amin pababa. Sinubukan kong alisin ito sa aking isip. Ang stress, ang pag-aalala, siguro ay naglalaro lang ito sa aking imahinasyon. Kailangan kong mag-focus. Kailangan kong makarating sa Asian Hospital sa lalong madaling panahon. Subalit,
Ang aking lalamunan ay nagsimulang matuyo. Ang bawat paglunok ay parang may liha, uhaw na uhaw ako. Ang aking ulo ay nagsimulang kumirot ng bahagya, isang senyales ng pagod at dehydrasyon. Doon ko naalala ang backpack. Naghanda si Isabela ng tubig. Iyon ang sabi niya. Inasikaso niya ang lahat. Kay buti talaga ng aking manugang. Ilang minuto pa, nakakita ako ng isang karatula. Rest area, 3 kilometers. Isang biyaya mula sa langit. Nagsignal ako at dahan-dahang lumiko papasok. Ang lugar ay halos walang tao. Ilang malalaking truck lamang ang nakaparada sa di kalayuan. Ang hangin ay malamig habang humahampas sa aking sasakyan. Ipinarada ko ang Lexus sa isang bakanting espasyo. Pinatay ang makina at sa wakas, huminga ng malalim. Ang katahimikan ay biglang naging bingi. Tanging ang malakas na kabog ng aking dibdib ang aking naririnig. Inabot ko ang backpack mula sa upuan sa tabi ko. Ang bigat nito, ngayon ko lang napansin ng husto. Tila mas mabigat kaysa sa dapat para sa ilang pirasong damit at isang bote ng tubig. Pero baka dala lang ng pagod ko. Binuksan ko ang zipper ng pangunahing bulsa. Ang aking mga kamay ay nagmamadaling naghalungkat. Hinahanap ang lamig ng isang bote ng tubig sa gitna ng mga nakatuping damit. Ngunit ang nahawakan ng aking mga daliri ay hindi plastik. Ito ay malamig, matigas at gawa sa metal. Napatigil ang aking kamay sa loob ng backpack. Ang aking mga daliri ay nakakapit sa isang bagay na hindi pamilyar, malamig, makinis at mabigat. Dahan-dahan hinila ko ito palabas mula sa pagkakapatong sa pagitan ng aking nakatuping polo at mga medyas. Ang aking mga mata ay nanlalaki habang tinititigan ang bagay na hawak ko ngayon. Isang itim na kahon, halos kasing laki ng isang maliit na libro, gawa sa metal at may mga maninipis na kable na nakapalibot sa mga gilid nito. Sa isang panig, may isang maliit na ilaw. Isang pulang ilaw na kumikislap ng dahan-dahan, bumukas, sarado, bumukas, sarado. Para itong isang tibok ng puso, isang masamang tibok ng puso. Nabitawan ko ito sa upuan sa tabi ko na para bang napaso ako. Ano ito? Ano ang ginagawa ng ganitong bagay sa loob ng aking bag? Sinubukan ng isip ko na maghanap ng isang lohikal na paliwanag. Baka isang portable charger? Isang power bank na may kakaibang disenyo? O baka isang uri ng medical device para kay Marco, pero wala sa mga ito ang tama. Ang itsura nito, ang bigat nito, ang pakiramdam nito sa aking mga kamay. Hindi ito pangkaraniwan, ito ay isang bagay na hindi mo basta-basta isasama sa isang biyahe. Ito ay isang bagay na itinatago. Ang aking paghinga ay bumilis. Ang aking puso ay kumakarera na. Si Isabela ang naghanda ng bag na ito. Iyon ang sabi niya. O baka si Marco, bago sila umalis. Hindi. Imposible. Bakit naman sila maglalagay ng ganito sa aking mga gamit? Ang aking isipan ay naglalaban sa pagitan ng pagkalito at ng isang lumalagong takot na hindi ko pa maintindihan. Ang aking mga mata ay muling napako sa itim na kahon. Sa gilid nito may isang maliit na switch. Dahil sa panginginig ng aking kamay, hindi ko sinasadyang nasagi ito habang sinusubukan kong suriin ng mas malapitan. Tsk! Isang maliit na tunog. Isang tunog na nagpabago sa lahat. Ang pulang ilaw ay biglang nag-iba, naging dilaw. At kasabay nito isang tunog ang nagsimulang umaling-awngaw sa loob ng tahimik na sasakyan. Beep! 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 Isang paulit-ulit na tunog. Mas mabilis kaysa sa tibok ng aking puso, mas malakas kaysa sa ugong ng hangin sa labas. Namamanhid ang aking mga kamay, ang aking buong katawan ay nanigas sa kinauupuan ko. Ang dilaw na ilaw ay kumikislap ng mas mabilis ngayon, kasabay ng tumitinding tunog ng pagbip. Ang aking utak ay sumisigaw, naghahanap ng kasagutan. Pero ang tanging nararamdaman ko ay purong takot. Hindi ito isang power bank. Hindi ito isang medical device. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa aking kamalayan, isang malamig at mabigat na katotohanan na pilit kong nilalabanan. Si Isabela, ang aking manugang, ang babaeng pinagkatiwalaan kong mag-ayos ng aking gamit,
inilagay niya ito rito. O mas malala pa. Si Marco, hindi ang anak ko, hindi niya ito magagawa. Pero ang aparato ay patuloy sa pagtunog, isang walang tigil na paalala ng panganib. Doon ko naalala ang kakaibang pakiramdam sa sasakyan kanina, ang panginginig, ang kabigatan. Hindi ito guni-guni, ito ay totoo, ang lahat ng ito ay konektado. Ang tawag ni Isabela, ang backpack na nakahanda na, ang kakaibang bigat ng sasakyan. At ngayon, ang bagay na ito, tiningnan ko ang aking telepono na nasa lalagyan ng tasa. Isang tawag lang. Pwede ko silang tawagan. Itanong kung ano ito, pilitin silang magpaliwanag. Dapat mayroong isang simpleng paliwanag. Dapat. Ngunit may isang bagay na pumigil sa akin. Isang malakas na kutob. Isang instinct na nagsasabing, huwag. Isang malamig na katiyakan na namuo sa aking sikmura na kung tatawag ako, mas lalo lang akong malalagay sa panganib at sa gitna ng aking pagkatuliro, isang imahe ang sumagi sa aking isipan, isang karatula na nadaanan ko ilang kilometro lamang ang nakalipas, asul at puti, nakasulat dito. Istasyon ng pulisya, susunod na labasan, ang mga pulis. Sila lang ang makakatulong sa akin. Sila lang ang maaari kong pagkatiwalaan sa mga sandaling ito. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Maingat kong binalot ang tumutunog na aparato sa isang malinis na damit mula sa backpack. Ang tunog ay bahagyang humina, ngunit nandoon pa rin isang nakakabinging paalala, isinara ko ang bag. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Pinaandar ko muli ang makina. Ngunit sa halip na bumalik sa SLEX para tumuloy sa alabang, inikot ko ang manibela. Bumalik ako sa daan, patungo sa direksyon na aking pinanggalingan. Patungo sa labasan kung saan naroon ang estasyon ng pulisya. Hindi ko tinawagan si Marco. Hindi ko tinawagan si Isabela. Ang tanging sinusunod ko na lang ay ang aking instinct. Ang instinct na nagsasabing ang aking buhay ay nasa bingit ng kamatayan. 5 minuto. 5 minuto na parang isang oras ang haba. Bawat segundo ay puno ng takot. Ang bawat pagbip mula sa loob ng backpack sa tabi ko ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Sa wakas, natanaw ko na ang maliit na gusali. Isang palapag lamang, gawa sa laryo na may watawat ng Pilipinas na walang ganang iwinawag ay ng malamig na hangin. 3 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa harap. Ito na iyon. Huminto ako, pinatay ang makina at sandaling napapikit. Nagdasal ako na sana ay tama ang aking desisyon. Dala ang mabigat na backpack, pumasok ako sa loob. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ang sumalubong sa akin. Ang ilaw mula sa mga fluorescent lamp ay kumikislap. 3 mesa lamang ang nandoon at sa likod ng isa sa mga ito ay isang batang pulis na mukhang baguhan pa lamang. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sir, ano pong maitutulong ko? Hindi ako nagsalita agad. Dahan-dahan kong inilapag ang backpack sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbip ay mas malinaw na ngayon sa katahimikan ng istasyon. Binuksan ko ang zipper at inilabas ang itim na kahon na nakabalot pa rin sa damit. Ang dilaw na ilaw ay kumikislap sa manipis na tela. Nakita ko ito, sabi ko. Ang aking boses ay garalgal at halos hindi ko makilala. Sa loob ng bag ko, hindi ko alam kung ano ito. Ang mga mata ng batang pulis ay lumipat mula sa aking mukha patungo sa bagay na nasa ibabaw ng mesa. Sa una, nakakunot ang kanyang noo, pagkalito. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malala. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Namutla siya. Bigla siyang napatayo. Sir, huwag niyo pong hawakan yan. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang pinto sa kanyang likuran ang bumukas. Isang lalaki ang lumabas, mas matanda, marahil na sa mga huling bahagi na ng kanyang 50 anyos. Mayroon siyang kulay abong buhok at matatalas na mga mata na tila kayang basahin ang iyong kaluluwa. Sa kanyang sinturon ay may nakasabit na tsapa ng isang detective. Ang kanyang tingin ay dumiretso sa itim na kahon at sa isang iglap ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng alarma at pagkaapura. Lahat kayo lumayo, sigaw niya.
Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, na parabang isang kutsilyo na humiwa sa tensyonadong hangin sa loob ng kwarto. Ngayon din, ang batang pulis ay natarantang na paatras. Ang detective na ang pangalan sa nameplate ay Reyes ay mabilis na dinampot ang kanyang radyo. Ang kanyang mga salita ay mabilis at malinaw. Reyes ito, kailangan ko ng EOD team sa presinto ngayon na. Posibleng remote detonator. Uulitin ko, posibleng detonator. Detonator. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Isang pampasabog. Hindi ko maintindihan. Bakit? Tiningnan ako ni Detective Reyes, ang kanyang mga mata ay seryoso. Sir, kailangan ko pong lumabas muna kayo at huwag na huwag niyo pong hahawakan ang kahit na ano pa. Parang isang robot na walang sariling isip, sumunod ako sa kanya palabas. Ang lamig ng hangin ay biglang gumising sa aking namamanhid na pakiramdam. Ang aking mga tuhod ay nanginginig na parabang anumang oras ay bibigay. Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Reyes, ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon. Nestor? Nestor De Leon? Mr. De Leon, saan niyo nakuha ang aparato na yan? Ang mga salita ay hirap lumabas sa aking bibig. Sa backpack ko. Papunta po sana ako sa Alabang. Ang anak ko. Nasa ospital daw po siya, o akala ko lang. Ang manugang ko ang naghahanda ng bag para sa akin. Hindi ko na tiningnan hanggang sa huminto ako para uminom ng tubig. Sino po ang may access sa sasakyan ninyo? Nakatira po sa akin ang anak ko at ang asawa niya, pero imposible. Pamilya ko sila. Nasa Alabang po sila ngayon. Na-aksidente si Marco. Itinaas ni Detective Reyes ang kanyang kamay. Isa-isahin natin yan. Sa ngayon, ang kailangan ko lang po ay manatili kayong kalmado. 15 minuto ang lumipas. Isang itim na van ang humarurot papasok sa parking lot. EOD. Explosive Ordnance Disposal, ang bomb squad. 2 lalaki na nakasuot ng makakapal na protective gear ang bumaba, dala ang mga kakaibang kagamitan. Pumasok sila sa loob. Ilang minuto silang nagsuri, nagsasalita ng pabulong kay Reyes. Pagkatapos, isa sa kanila ang lumabas. Detective, kailangan naming suriin ang sasakyan niya, ang aking Lexus. Nakaparada lang 20 talampakan ng layo. Ang puso ko ay lalong kumabog. Dahan-dahang lumapit ang EOD team sa aking sasakyan gamit ang mga salamin na nakakabit sa mahahabang tungkod para silipin ang ilalim. Isa sa kanila ang lumuhod at ipinasok ang isang maliit na kamera sa ilalim ng driver's side. At doon, natigilan siya. Hindi siya gumalaw ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at suminyas kay Reyes. Detective, kailangan niyo itong makita. Lumapit si Detective Reyes sa EOD team. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na emosyon. Yumuko siya para tingnan kung ano ang nakita ng kamera. Nakita ko kung paano nagtiim ang kanyang bagang, isang maliit na senyales ng pagkabigla at galit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko pa nakita kanina. Hawa? Mr. De Leon, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Halika rito. Ang aking mga binti ay parang may sariling isip habang naglalakad ako palapit. Bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Tila ang lupa na aking tinatapakan ay gawa sa kumunoy at anumang oras ay hihilahin ako pababa. Itinuro ng EOD technician ang salamin sa ilalim ng aking upuan. Nanginginig akong sumilip at doon ko nakita ang bangungot. Nakalagay sa ilalim ng mismong upuan kung saan ako nakaupo kanina ay isang kulay abong pakete. May mga kable na nakakonekta dito at isang maliit na kumikislap na ilaw. Hindi ako eksperto, pero alam ko sa kaibuturan ng aking puso kung ano iyon. C4, sabi ng technician sa isang mahinang boses, humigit kumulang 2 kilo, sapat na para pulbusin ang buong sasakyan at sinumang nasa loob nito. Pulbusin. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang mundo sa aking paligid ay biglang umikot. Nawalan ako ng balanse at napaupo ako ng malakas sa sementadong gilid ng daan. Ang aking paningin ay nanlabo. Ang aking dibdib ay sobrang sikip na parabang may isang higanteng kamay na pumipiga sa aking puso.
Hindi ako makahinga. Ang bomba ay nasa ilalim ko lang. Sa buong oras ng aking biyahe, sa bawat kilometrong tinakbo ko, ilang pulgada lang ang layo ko sa kamatayan, ang bawat lubak, ang bawat pag-ugong. Lumuhod si Detective Reyes sa aking tabi. Mr. De Leon, kailangan kong malaman sino ang may access sa sasakyan ninyo? Ang mga salita ay hirap lumabas. Isang pait ang bumara sa aking lalamunan. Ang anak ko, halos pabulong kong sabi. At ang asawa niya, pero hindi nila magagawa ito. Pamilya kami. Nasaan po sila ngayon? Tanong niya ulit. Nasa Alabang, sa Asian Hospital. Na-aksidente si Marco kaninang umaga. Tumawag si Isabela. Kaya ako nagmamaneho. Ang mga mata ni Detective Reyes ay tila mas tumalas. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Mr. De Leon, sa tingin ko, kailangan ninyong tawagan ang ospital na iyon. Ngayon din. Inabot niya sa akin ang kanyang telepono. Ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit may bigat, na tila alam na niya ang kasagutan bago ko pa man gawin ang tawag. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatanggap ang telepono. Ang bawat numero na aking pinipindot ay parang isang pagsubok. Nagiring ito ng 2 beses bago may sumagot. Asian Hospital Emergency Department, how can I help you? Sinubukan kong kontrolin ang aking boses. Ang anak ko, si Marco De Leon. Dinala raw siya dyan kaninang umaga na aksidente sa sasakyan. Critical daw ang kondisyon. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ko ang pagtipa sa keyboard. Sandali lang po, sir. Hahanapin ko po sa aming records. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Ang aking puso ay tumitibok ng sobrang lakas na halos masakit na. Pinagpapawisan ako ng malamig. Pagkatapos, ang boses ay bumalik. Isang boses na kalmado, propesyonal, at walang kamalay-malay sa pinsalang idudulot ng kanyang mga susunod na salita. Sir, pasensya na po, pero wala po kaming pasyente na may ganyang pangalan. Wala rin po kaming na-admit ngayong araw na tumutugma sa description na yan. Ang telepono ay biglang bumigat sa aking kamay. Nawalan ito ng saysay. Nawalan ito ng koneksyon sa mundo. Nalaglag ito mula sa aking mga nanginginig na daliri at tumama sa semento na may isang tunog na halos hindi ko narinig. Tinampot ito ni Detective Reyes, kinausap sandali ang nasa kabilang linya at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko sa gilid ng daan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang akong iproseso ang lahat. Walang aksidente, walang ospital, walang panganib sa buhay ni Marco. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Isang masalimuot na plano. Ang tawag ni Isabela na puno ng pag-aalala. Ang mga hikbi, ang pakiusap na magmadali ako, lahat ay isang pag-arte. Isang pag-arte para paalisin ako ng bahay, para isakay ako sa sasakyang may bomba at para ipadala ako sa isang mabilis na biyahe patungo sa aking sariling kamatayan. Ang aking sariling anak na pinalaki kong mag-isa mula nang mamatay ang kanyang ina, ang naglagay ng bomba sa aking sasakyan. Ang kanyang asawa, ang babaeng tinuring kong parang tunay na anak, ang naglagay ng pampasabog sa aking bag. Gusto nila akong mamatay at muntik na silang magtagumpay. Mr. De Leon, mahinang sabi ni Reyes na pumutol sa aking pagkatuliro. Sa tingin ko may gustong mawala ka at sa tingin ko, alam mo na kung sino. Hindi ako makasagot. Hindi ako makahinga. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malawak at madilim na butas sa aking dibdib. Ang butas na iniwan ng pagtataksil ng mga taong pinakamamahal ko sa buong mundo. Ang opisina ni Detective Reyes ay masikip at puno ng mga folder ng kaso. Amoy luma at matapang na kape. Sa labas ng bintana, ang araw ng Disyembre ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Pero para sa akin, ang mundo ay matagal nang nagdilim. Nakaupo ako sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa, isang baso ng tubig sa aking kamay na hindi ko magawang inumin. Ang aking katawan ay nandoon, pero ang aking isip at kaluluwa ay lumilipad, nawawala sa isang malalim na bangin ng sakit at pagkalito.
Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang lahat. Ang tawag, ang bomba, ang kasinungalingan. Bakit? Iyon lang ang tanong. Bakit? Pinutol ni Detective Reyes ang aking pag-iisip. Maingat niyang inilapag sa mesa ang isang Manila folder. Ang kulay nito ay kupas na para bang naglalaman ito ng mga lihim na matagal nang nakatago. Mr. De Leon, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Kailangan niyo itong makita. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang folder. Ang unang papel ay isang bank statement, nakapangalan sa aking anak kay Marco. Ang mga numero, ang daming numero, at halos lahat ng ito ay kulay pula, nakakulong sa mga panaklong, mga negatibong numero. Ang anak niyo doon nagsimulang magpaliwanag si Reyes ay may utang na aabot sa 30 milyong piso. Ang bawat salita niya ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso. Nalulung siya sa online gambling, sa crypto investments na pumalpak at sa mga credit card na max out. Lubog na siya, Mr. De Leon, at matagal na niyang itinatago ito sa inyo. 30 milyon. Ang halaga ay napakalaki. Paano? Paano nangyari ito nang hindi ko namamalayan? Binigay ko sa kanya ang lahat. Isang komportableng buhay, isang magandang edukasyon, isang negosyo na maaari niyang pamunuan. Bakit siya hahantong sa ganito? Ang aking pagkalito ay napalitan ng isang mapait na kirot. Ang kirot ng isang ama na nabigo, may isa pang dokumento na inilabas si Reyes. Isang buwan na ang nakalipas, sabi niya. Isang life insurance policy ang binuksan sa ilalim ng pangalan ninyo. Ang halaga, 120 milyong piso. Ang beneficiary, si Marco De Leon. 120 milyon ang halaga ng aking buhay. Hindi ako pumirma ng kahit anong ganyan. Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi na marinig. Alam namin, sagot ni Reyes, inilapit niya sa akin ang isang papel kung saan may malaking pirma sa ibaba. Katabi nito ay isa pang dokumento na may tunay kong pirma. Magkaiba. Ipinasuri na namin sa mga eksperto. Pekeng pirma. At base sa kanilang pagsusuri, malaki ang posibilidad na ang nagsulat nito ay ang inyong manugang. Si Isabela, ang babaeng laging nakangiti, ang babaeng laging magalang, ang babaeng tinuring kong parang anak. Inilabas ni Reyes ang isa pang litrato. Si Isabela, nakangiti sa kamera, maganda, nakakalinlang. Siya ang nag-research tungkol sa mga remote-controlled na bomba, patuloy ni Reyes. Nakita namin sa kanyang browsing history, mga forum sa dark web, mga manual na kanyang dinownload. Siya ang utak nito, Mr. De Leon, bawat detalye. Ang hangin sa kwarto ay tila naubos. Ang kwarto ay lumiit. Pero si Marco, ang anak ko, ang anak niyo ay desperado, sabi ni Reyes. Hindi bilang isang panghuhusga, kundi bilang isang katotohanan. Lubog sa utang, takot, at walang ibang maisip na paraan. Binigyan siya ni Isabela ng solusyon, isang mabilis na paraan para maayos ang lahat ng kanyang problema at tinanggap niya ito. Ang mga alaala ay muling bumalik. Si Marco noong bata pa siya, tinuturuan kong sumakay ng bisikleta. Si Marco na tinutulungan ko sa kanyang homework. Si Marco na buong pagmamalaki kong pinanood habang umaakyat sa entablado para kunin ang kanyang diploma. Pinalaki ko siyang mag-isa. Ibinigay ko ang lahat, ang bahay, ang pera, ang pagmamahal, at ito ang sukli niya. Ibinigay ko sa kanila ang lahat, bulong ko habang ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos. Ang bahay, ang pera, mag-isa ko siyang pinalaki. At ito, hindi ko na natapos ang aking sasabihin, napahagulgol na lang ako, ang aking mukha ay nakasubsob sa aking mga palad. Hindi nagsalita si Reyes, hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat ng sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay matatag. Mr. De Leon, may dalawa tayong pagpipilian. Pwede natin silang arestuhin ngayon din. Attempted murder, fraud. Pero kukuha sila ng magagaling na abogado. Sasabihin nilang nagmalfunction lang ang bomba, na aksidente lang ito. Baka makalaya sila pagkatapos ng ilang taon lang. Itinaas ko ang aking ulo. Ang aking mga mata ay namumugto at nag-aapoy sa galit.
Ops, sabi ni Reyes, habang sumandal siya paharap, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pwede nating ipagpatuloy ang kanilang plano. Hayaan natin silang isipin na nagtagumpay sila. Hayaan natin silang subukang kunin ang pera mula sa insurance at sa sandaling pirmahan nila ang mga papeles na iyon, huli natin sila sa akto. Walang lusot, walang duda. Isang plano, isang mapanganib na plano. Kailangan kong magpanggap, kailangan kong mawala, kailangan kong mamatay sa mata ng lahat. Tiningnan ko ang folder, ang utang, ang litrato ni Isabela, ang insurance policy na may peking pirma. Gusto nila akong mawala. Kung ganoon, iyon mismo ang ibibigay natin sa kanila. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Reyes. Kailangan nating itanghal ang iyong pagkawala. Kailangan nating gawin itong kapanipaniwala. Isang aksidente, isang trahedya, at habang naglalaro sila sa papel ng nagluluksang pamilya, doon natin sila sisirain. Tumayo ako. Ang aking pag-iyak ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gawin natin, sabi ko. Tumayo si Reyes at inilahad ang kanyang kamay. Kinamayan ko ito. At sa sandaling iyon, si Nestor de Leon ay nagsimulang maglaho. Bago mag-alas 5 ng hapon, dinala kami sa isang abandonadong quarry sa labas ng syudad. Ito ang tipo ng lugar na kinalimutan na ng panahon. Matatarik na pader ng bato sa 3 panig at isang malawak at patag na lupa sa gitna. Ang araw ay pababa na. Lumilikha ng mahahabang anino na gumagapang sa lupa. Ang hangin ay malamig at humahagupit. Doon, sa gitna ng lahat, nakatayo ang aking asul na Lexus, nag-iisa. Parang isang multo na naghihintay sa kanyang katapusan. Nakatayo ako sa likod ng isang makapal na pader na semento, mga 200 metro ang layo. Si Detective Reyes ay nasa tabi ko. Sa likod namin, ang EOD team ay tahimik na kumikilos. Dinala nila ang aking sasakyan dito gamit ang isang flatbed truck. Ngayon, inihahanda na nila ito. Isang technician ang maingat na naglagay ng isang crash test dummy sa upuan ng driver, isang walang buhay na katawan para magsilbing ako. Isa naman ang nagposisyon ng aking pitaka at isang pares ng aking sapatos malapit sa lugar kung saan inaasahang babagsak ang mga debris. Mga bagay na posibleng matira. Mga bagay na magpapatunay na ako nga ang biktima. Pinanood ko sila. Ang aking dibdib ay parang isang malaking espasyo na walang laman. Isang bahagi ng aking buhay, isang sasakyan na puno ng mga alaala ay malapit ng maging abo. Mr. De Leon, tawag ng pinuno ng EOD, baka gusto niyong tumalikod. Umiling ako. Ang aking boses ay halos isang bulong. Hindi, kailangan ko itong makita. Tumango siya, walang pagtutol. Natapos ang team sa kanilang paghahanda at pumunta na rin sa likod ng pader kung nasaan kami. Ang isa sa kanila ay may hawak na remote control. Ang isa naman ay may dalang fire extinguisher, handa para sa mga susunod na mangyayari. Tumingin sa akin si Reyes. Sigurado ka ba rito? Tanong niya. Hindi ako sigurado sa kahit ano sa mga sandaling ito, pero tumango ako at sinabing, gawin niyo na. Nagsalita ang pinuno ng EOD sa kanyang radyo. Lahat ng tauhan nasa ligtas na lugar na. Magsasagawa ng pagsabog sa loob ng 5, 4, 3, 2, 1. Pinindot niya ang buton. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong quarry. Ang tunog ay parang isang kulog na bumiyak sa kalangitan. Isang dambuhalang bola ng apoy, kulay kahel at pula, ang lumabas mula sa ilalim ng aking sasakyan. Ang makapal na itim na usok ay umikot pa itaas. Ang Lexus ay biglang umangat mula sa lupa. Umikot sa hangin at bumagsak na parang isang lata na niyupi, isang nagbabagang bunton ng bakal. Ang alingaw-ngaw ng pagsabog ay nagpabalik-balik sa mga pader ng bato. Naramdaman ko ang lakas ng shockwave sa aking dibdib. Hindi ko magawang alisin ang aking tingin. Iyon dapat ang nangyari sa akin. Nasusunog. Nagiging abo. Nawawala. Biglang nanghina ang aking mga tuhod. Inalalayan ako ni Reyes. Okay ka lang? Hindi ko alam kung magiging okay pa ba ako ulit. Mabilis na kumilos ang mga bumbero, dala ang kanilang mga hose at sinimulang apulahin ang apoy.
Dahan-dahang namatay ang mga liyab, nag-iwan ng isang sunog at itim na kalansay ng bakal. Ang usok na may amoy ng nasusunog na goma at gasolina ay kumalat sa buong lugar. Tinitigan ko ang natira sa aking sasakyan. Isang parte ng aking pagkatao ang kasama nitong nasunog. Hindi ko na alam kung sino ako, bulong ko. 2 oras ang lumipas. Dinala ako ni Reyes sa isang safe house sa kabilang bahagi ng syudad. Isang maliit na apartment, simpleng mga gamit, mga pader na kulay beige, isang bintana na nakatanaw sa isang parking lot, ang tipo ng lugar na hindi mo mapapansin. Sinabi niya sa aking manatili lang sa loob, huwag gumamit ng telepono at hayaan ang mundo na maniwala na ako'y patay na. Pinuksan niya ang telebisyon at inilipat sa isang local news channel. At doon, nakita ko ito. Ang mukha ng news anchor ay seryoso. Sa likod niya ay isang larawan ng aking sasakyan o kung ano man ang natira dito na nasusunog sa gilid ng SLEX. Breaking news ngayong gabi, sabi niya. Si Nestor De Leon, 62 anyos, isang retiradong negosyante mula sa Alabang, ay nasawi sa isang pagsabog ng sasakyan sa South Luzon Expressway kaninang hapon. Inaalam pa ng mga awtoridad ang sanhi ng insidente, ngunit ang paunang investigasyon ay tumutukoy sa posibleng mechanical failure. Nag-iisa lamang si Mr. De Leon nang mangyari ang insidente. Naulila niya ang kanyang anak na si Marco at manugang na si Isabela. Pagkatapos lumitaw ang aking litrato sa screen. Isang litrato mula 5 taon na ang nakalipas. Nakangiti. Buhay. Sa ilalim nito ay may nakasulat, In Loving Memory, 1962-2024. Tinitigan ko ito. Ang sarili kong mukha, ang sarili kong pangalan, ang sarili kong katapusan. Parang isang masamang panaginip, pinatay ni Reyes ang tunog ng TV. Ngayon, maghihintay tayo, sabi niya. At magmamasid. Tiningnan ko siya, gaano katagal? Hindi magtatagal, sagot niya. Makikita nila ito. Kailangan nilang umarte. Kailangan nilang gampanan ang papel ng isang pamilyang nagluluksa. At kapag naramdaman na nilang ligtas na ang lahat, doon sila kikilos para kunin ang pera. Ibinalik ko ang aking tingin sa telebisyon. Nandoon pa rin ang aking litrato. In Loving Memory. Isa na akong multo ngayon. Isang multong nagmamasid at naghihintay. At sa pagdating ng aking anak at ng kanyang asawa para kunin ang perang katumbas ng aking buhay, doon ako magpapakita. Hindi patay, kundi isang multo na uhaw sa katarungan. 8:00 ng gabi, Sabado pa rin. Ang safe house ay madilim, tanging ang liwanag mula sa maraming monitor ang nagsisilbing ilaw. Ang bawat screen ay nagpapakita ng iba, ibang anggulo sa pamamagitan ng mga hidden camera na ikinabit ng team ni Reyes. At sa isang monitor, ang monitor na nakatutok sa morgue ng probinsya, doon ko sila nakita, ang aking anak at ang kanyang asawa. Pumasok si Marco sa malamig at puting silid. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata ay namamaga. Mukha siyang umiyak ng husto. Si Isabela ay nasa tabi niya, ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng suporta. Nakasuot siya ng itim, walang kolorete sa mukha, ang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating manugang. Isang medical examiner ang sumalubong sa kanila at dinala sila sa isang mesang metal na may puting kumot. Sa ilalim nito isang katawan, hindi ang aking katawan, kundi isang katawan na hindi na makikilala dahil sa pagkasunog. Lahat ay bahagi ng plano ni Reyes. Dahan-dahang itinaas ng examiner ang kumot. Kaunti lang, sapat lang para makita. Napatingin si Marco at agad siyang napatalikod, ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang tunog ng paghagulgol ang narinig namin mula sa audio feed. Siya nga po ang daddy ko na bulong niya. Si Isabela naman ay humakbang palapit. Tiningnan niya ang katawan. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago, kalmado, kontrolado. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa puting kumot. Opo, sabi niya sa isang malumanay na boses. Si Nestor nga po iyan. Napaupo si Marco sa isang upuan, humahagulgol. Lumuhod si Isabela sa kanyang tabi, niyakap siya, at may ibinulong na hindi na namin narinig. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa kadiliman ng safe house.
Ang sakit sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ang aking mga kamay ay nanginginig, isang perpektong pag-arte, isang nakakasuklam na palabas. Iyan ang anak mo, sabi ni Reyes sa tabi ko. Hindi ako sumagot. Ano pa ba ang sasabihin ko? Isang oras ang lumipas at sila ay nasa bahay ko na, ang bahay kung saan lumaki si Marco, ang bahay na puno ng aming mga alaala. May mga kamera na rin doon ang team ni Reyes. Sala, kusina, maging sa aking kwarto. Pumasok si Marco padabog na inihagis ang kanyang jacket sa sofa. Sumunod si Isabela at isinara ang pinto. Sa isang sandali, pareho silang hindi gumalaw. Pagkatapos, huminga ng malalim si Isabela na parabang nagpipigil siya ng hininga sa loob ng maraming oras. Tapos na, sabi niya. Humarap sa kanya si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na namumula. Wala ng luha. Pagod na lang ang mababakas dito? Sigurado ka bang maayos ang lahat ng papeles sa insurance? Tanong niya. Ngumiti si Isabela. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang matalas na ngiti. 120 milyong piso, mahal. Maayos na maayos. Kailangan lang nating hintayin na matapos ang investigasyon. Pagkatapos, pwede na nating i-file ang claim. Umupo si Marco sa sofa. Kinukusot ang kanyang mukha. Paano kung malaman nila? Paano kung hindi nila malalaman, putol ni Isabela? Pumunta siya sa bar, nagsalin ng 2 baso ng whiskey at iniabot ang isa kay Marco. Wala na ang sasakyan. Wala na siya. Walang testigo. Walang problema. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa atin, nag-alinlangan si Marco ng 1 segundo. Pagkatapos, itinagay niya ang kanyang baso. Para sa atin, pinanood ko silang uminom, pinanood ko silang ngumiti, at naramdaman ko ang isang malamig na bagay na gumapang sa aking dibdib. Galit, 11:00 ng gabi. Nasa itaas na sila, naghahanda ng matulog. Ang bahay ay tahimik, madilim. Pagkatapos, mula sa sala. Isang tunog, musika, isang malumanay na himig ng piano na kabisadong-kabisado ko, unforgettable. Ang paboritong kanta ng aking yumaong asawa. Lumabas si Marco mula sa kwarto, nakakunot ang noo. Binuksan mo ba ang radyo? Sumunod si Isabela. Hindi, akala ko ikaw. Sabay silang bumaba. Ang musika ay patuloy. Narating ni Marco ang lumang radyo na nakapatong sa isang estante. Ang radyong iyon ay regalo ko pa sa kanyang ina. Tinitigan niya ito. Pinatay ko na ito kanina, sabi niya. Di patayin mo ulit, sagot ni Isabela. Pinindot ni Marco ang power button. Huminto ang musika, katahimikan. Pagkatapos tumawa si Isabela, isang kabadong tawa. Lumang bahay, baka may problema lang sa kuryente. Hindi kumbinsido si Marco. Tumingin siya sa paligid na para bang may hinahanap o may nararamdaman. Sa safe house, sumandal si Reyes sa kanyang upuan, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Simula pa lang iyan, sabi niya. Simula pa lang. Sinimulan naming magtanim ng duda, ng takot. Ang tanong, talaga nga bang wala na siya? Makalipas ang isang gabi, itinuloy namin ang plano. Habang nasa labas sila para maghapunan, pumasok ang team ni Reyes sa bahay. Pinanood ko ang monitor ng kwarto. Umakyat si Marco sa kama, humiga at ipinikit ang kanyang mga mata. At bigla, nanigas siya. May matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahan siyang umupo at kinuha ito. Ang itim na kahon, ang detonator. Ang dilaw na ilaw nito ay marahang kumikislap. At nakadikit dito ay isang maliit na piraso ng papel, sulat kamay. Anak, nakalimutan mong patayin ito. Dad. Sumigaw si Marco. Isang sigaw ng purong takot. Inihagis niya ang aparato sa sahig. Hindi! Pumasok si Isabela. Ano yon? Itinuro ni Marco ang detonator. Iyan, paanong nandito yan? Dapat kasama niya yan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela, namutla siya. May naglalaro sa atin, bulong niya. Siya yon, sigaw ni Marco. Hindi siya patay. Alam niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco, galing kay Isabela. Tumigil ka, umayos ka, patay na siya, nakita natin ang bangkay. Napaupo si Marco sa kama, nanginginig. Kung ganoon, sino ang gumawa nito? Sino? Hindi ko alam, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig. Pero 3 araw na lang makukuha na natin ang pera, 3 araw. Kaya mo namang magtiis, hindi ba? Tumango si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay.
Nakita ko siyang yumukyok, niyayakap ang kanyang sarili, at sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang halos pabulong na salita mula sa audio. "Sorry, Dad, sorry." Ipinikit ko ang aking mga mata. May kung anong nabasag sa loob ko. Huwebes ng umaga, ika-21 ng Disyembre. Ang araw ng kanilang pinakahihintay. Ang opisina ng insurance company ay nasa ika-40 palapag ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin sa gitna ng Makati. Ang mga bintana nito ay mula sahig hanggang kisame, nagbibigay ng tanawin ng buong syudad. Isang makintab na mesa na gawa sa mahogany, 3 lalaking nakasuit, at ang araw ng paghuhukom, pumasok sina Marco at Isabela, nakasuot ng itim. Mukhang propesyonal, kalmado. Unang nakipagkamay si Isabela sa direktor ng kumpanya. "Salamat po sa pagtanggap sa amin sa ganitong kahirap na panahon," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng peking kalungkutan. Ang direktor, isang lalaking may kulay abong buhok, ay tumango. "Kami po ang nakikiramay, maupo po kayo." Umupo sila. Si Isabela ay mahinahon, ang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Si Marco naman ay hindi mapakali. Ang kanyang binti ay nanginginig sa ilalim. Inilapag ng direktor ang isang salansan ng mga papeles. "Bago po natin iproseso ang bayad, meron lang po tayong standard na proseso. Kailangan po nating balikan ang mga pangyayari." Mabilis na tumango si Marco. "Siyempre po. Kahit ano pong kailangan nyo." Pumindot ng isang buton ang direktor sa isang maliit na remote control. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Ang mga ilaw ay bahagyang humina. Ang video na ito, mahinahong sabi ng direktor, ay nakuha mula sa home security system ng inyong ama. Pumukas ang screen. Ang unang imahe ay ang aming garahe. Nakasulat ang petsa at oras, Sabado, ika-6 ng Disyembre, 2017 ng madaling araw. Mataas ang anggulo ng kamera, kitang-kita ang buong lugar. Ang aking asul na Lexus ay nasa gitna. Pagkatapos, 2 tao ang lumitaw, sina Isabela at Marco. Dahan-dahan, maingat. Lumuhod si Marco sa tabi ng sasakyan, pinuksan ang pinto at pumasok sa ilalim. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos, ikinakabit ang isang maliit na itim na pakete sa ilalim ng upuan. Ang bomba, 2 kilo. Sapat na. Si Isabela naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang itim na kahon, ang detonator. Maingat niya itong inilagay sa loob ng backpack na nasa isang mesa, isinara ito at iniwan malapit sa pinto. Malinaw, walang kaduda-duda. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Biglang tumayo si Isabela. Ang kanyang boses ay naging matinis. "Ito, peke ito, edited ito, deepfake." Hindi kumurap ang direktor. "Ang video na ito ay galing mismo sa security camera ng inyong ama. Ikinabit 2 linggo bago ang insidente. May timestamp. Nakasave sa cloud. Pwedeng gamiting ebidensya sa korte." "Wala siyang kamera sa garahe," sigaw ni Isabela. Isang boses ang nagsalita mula sa may pintuan. Isang boses na kalmado, matatag, at pamilyar sa kanila. "Sa totoo lang, meron." Lumingon sila. At doon, sa may pintuan, nakatayo ako, nakasuot ng kulay abong suit, malusog at buhay na buhay. Ang bibig ni Marco ay bumuka, pero walang tunog na lumabas. Pagkatapos, sa wakas, isang salita. Hindi. At bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, humahagulgol na parang isang bata. Si Isabela ay mabilis na tumakbo patungo sa pinto para tumakas, pero hinarangan siya ni Detective Reyes. 2 unipormadong pulis ang pumasok sa likod niya. "Isabela de Leon," mahinang sabi ni Reyes, "arestado ka." Isang pulis ang lumapit, dala ang posas. Pumalag si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Siya ang may kasalanan!" Sigaw niya, itinuturo si Marco. "Siya ang nagplano ng lahat? Wala akong alam. Ginamit niya ako." Tumingala si Marco. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. "Sinungaling. Ideya mo ang lahat ng ito. Ikaw ang nag-research. Pinilit mo ako. Sabi mo, magiging malaya na tayo." Ang mukha ni Isabela ay napuno ng puot.
Duwag, mahina ka, katulad ng palaging sinasabi ng tatay mo. Pinusasan siya ng pulis, nagpumiglas siya, pero hinawakan siya ng mahigpit. Magsisisi ka, sigaw niya kay Marco. Mabubulok ka sa kulungan ng mag-isa. Hinila na siya palabas, sumisigaw pa rin. Dahan-dahan akong lumapit sa aking anak. Tumigil ako ilang hakbang ang layo. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mukha ay basag na basag. Dad, sorry po, siya po. Pinilit niya lang ako. Desperado lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Ang aking boses ay malamig na parang yelo. Hinalikan mo ako sa pisngi, sinabihan mo akong mag-ingat sa pagmamaneho, tinawag mo akong dad. At pagkatapos, ipinadala mo ako sa aking kamatayan. Huwag mo akong insultuhin ngayon gamit ang iyong mga paumanhin. Lumapit ang isang pulis. Sir, kailangan na po naming siyang dalhin. Tumango ako at umatras. Pinusasan nila si Marco. Hindi siya pumalag. Iyak lang siya ng iyak. Sorry. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi habang inilalabas nila siya ng kwarto. Ang kanyang boses ay narinig pa sa pasilyo hanggang sa sumarado ang pinto ng elevator. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malaking opisina, nakatitig sa walang laman na pintuan. Lumapit si Reyes. Okay ka lang? Hindi ako lumingon? Hindi, sabi ko. Pero tapos na? 6 na buwan ang lumipas, ang courtroom sa Manila ay siksikan. Puno ng mga reporter, mga kamera, at mga usisero. Lahat sila ay gustong masilayan ang mukha ng anak at manugang na nagtangkang pumatay sa sarili nilang ama para lang sa pera. Nakaupo ako sa pinakalikod na hilera, tahimik, nagmamasid. Unang tumestigo si Detective Reyes. Ipinakita niya muli ang video mula sa garahe. Ipinaliwanag niya kung paano ni-research ni Isabela ang tungkol sa mga bomba, kung paano niya pineke ang aking pirma sa insurance, kung paano niya binalak ang bawat detalye. Ang tawag sa kanya ng taga-usig ay mastermind. Si Marco naman, ayon sa kanila, ay mahina, desperado, ngunit kasabwat, isang willing participant. Sinubukan ng abogado ni Marco na igiit na napilitan lang siya, nadala lang ito ng matinding pangangailangan, pero hindi ito tinanggap ng hukom. Ang sabi niya, at hinding-hindi ko malilimutan ang kanyang mga salita, ang desperasyon ay hindi lisensya para gumawa ng krimen. Hinatulang makulong si Isabela habang buhay. Habang buhay, walang pagkakataong makalaya. Nang marinig niya ang hatol, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang pagsisisi, walang kahit anong emosyon. Si Marco naman ay hinatulan ng 25 taon sa sandaling iyon, napahagulgol siya. At ako, wala akong naramdaman. Hindi galit, hindi awa, hindi saya, isang malaking kawalan lang. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na apartment sa Tagaytay. Simpleng mga gamit, walang malaking garahe, walang Lexus. Ipinagbili ko na ang bahay sa Alabang, ang bahay na puno ng mga alaala, masaya man o malungkot. Ipinamigay ko ang malaking bahagi ng pera sa mga charity at simbahan. Nagtira lang ako ng sapat para sa isang tahimik at simpleng pamumuhay. 3 beses sa isang linggo, nagboboluntaryo ako sa isang kalapit na senior care center. Nagbabasa ako ng mga kwento para sa mga matatanda na hindi na makakita ng malinaw. Pinakikinggan ko ang mga kwento ng kanilang buhay, ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang mga pagsisisi. Umuupo ako sa tabi nila kapag sila ay nalulungkot. Sa pagtulong sa kanila, dahan-dahan. Natutulungan ko rin ang aking sarili na maghilom. Sa mga hapon, umuupo ako sa aking maliit na balkonahe at pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng Bulkang Taal. Iniisip ko ang lahat ng nawala sa akin at ang tanging bagay na aking nailigtas. Nawala sa akin ang aking anak, ang pamilyang pinangarap ko, ngunit nailigtas ko ang aking buhay at higit sa lahat, nailigtas ko ang aking kaluluwa. Ang pera, natutunan ko, ay kayang sirain ang lahat. Ang kasakiman ay isang lason. At ang tiwala, kapag ito ay nasira, hindi mo na ito maibabalik pa kahit kailan. Si Marco ay nagsusulat sa akin ng mga liham mula sa kulungan. Hindi ko binubuksan, hindi ko pa kaya. Siguro balang araw, pero hindi ngayon. Si Isabela naman, naririnig ko ang mga balita. Unti-unti niyang nararanasan kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat.
ang kanyang kagandahan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang kapangyarihan na manipulahin ang mga tao. Tumatanda siya sa loob ng isang selda, nag-iisa, nakakalimutan. At ako, malaya ako. Hindi mayaman, hindi napapalibutan ng pamilya, pero ako ay nabubuhay, totoong nabubuhay. At iyon ay higit pa sa halaga ng 120 milyong piso. Tumayo ako at pumasok sa loob ng aking apartment. Nagsimula akong maghanda ng isang simpleng hapunan, pasta, gulay at isang tasang tsa. Mahina akong humuhuni ng isang kantang laging kinakanta ng aking yumaong asawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ako si Nestor de Leon, 62 anyos, isang retiradong negosyante at ang lalaking tinangkang burahin ng sarili niyang anak para sa 120 milyong piso. Ang kwentong ito, ang kwentong ibinahagi ko sa inyo, ay totoo. Bawat salita, hindi ito katang-isip. At ito ay isa sa mga kwento na kailangan nating lahat marinig dahil ang aral nito ay maaring magligtas ng inyong buhay. Kung may isang bagay na nais kong iwan sa inyo, ito iyon. Huwag kayong tumulad sa akin. Nagtiwala ako ng walang pagdududa. Ibinigay ko sa aking anak ang lahat ng kanyang gusto. Pera, material na bagay, paulit-ulit na pangalawang pagkakataon. Binaliwala ko ang mga babala, ang kanyang pagiging gastador, ang kanyang pakiramdam na may karapatan siya sa lahat. Ang lamig sa mga mata ni Isabela, ang Diyos ay nagbigay sa akin ng mga senyales. Hindi ako nakinig. Akala ko kayang ayusin ng pagmamahal ang kasakiman. Nagkamali ako. Ang kasakiman ay isang lason na sumisira mula sa loob. At kapag kinonsinti mo ito, kapag ibinigay mo sa iyong mga anak ang kayamanan nang hindi mo sila tinuturuan ng responsibilidad at pagpapahalaga, hindi mo sila tinutulungan. Sila ay iyong sinisira. Iniligtas ng Diyos ang aking buhay sa isang dahilan. Siguro, para maibahagi ko sa inyo ang kwentong ito, isang babala. Huwag ninyong itayo ang inyong pamana sa pera lamang. Itayo ninyo ito sa mga tamang asal, sa pananampalataya at sa pagtuturo sa inyong mga anak na walang anumang bagay sa mundong ito, walang mana, walang insurance, na mas mahalaga kaysa sa integridad at dangal. Ang tunay na kwentong ito ay isang paalala na minsan ang pinakamalaking banta sa ating buhay ay hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Sana ay may napulot kayong aral. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ito sa isang taong sa tingin ninyo ay kailangang makarinig nito. At kung nais ninyo pa ng mga totoong kwentong tulad nito, mga aral mula sa mga taong tunay na nakaranas, mag-subscribe po kayo sa channel na ito dahil ang karunungan ay hindi lamang natututunan, ito ay ibinabahagi. Pagpalain kayo ng Diyos, manatili kayong matalino. At tandaan, magtiwala sa Diyos pero laging mag-ingat.